Ayan. So, ang topic natin ngayon ay spiritual gifts in line sa mga plano natin sa ating church. So, let's pray. Tayo po ay manalangin. O Diyos, salamat sa natapos na morning worship. At ngayon naman po ay dadako kami sa pag-aaral ng isang topic. Nihiling po namin na gamitin mo to, O Diyos, para matuto kami lalo ano ang spiritual gifts at ganun din makatulong ito sa personal Christian life namin at sa aming church life. Pinupuri namin kayo, aming Ama, at dinadakila at humihingi kami ng iyong gabay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. At dahil tayo ay isang Reformed Baptist Church, hindi na tayo unfamiliar doon sa mga topic o debate tungkol sa cessationism at continuationism. Naniniwala tayo na merong mga kaloob na hindi na nangyayari ngayon. Merong mga spiritual gifts na meron sa unang church pagkatapos ni Jesus, pero ngayon na hindi na nagpapatuloy. Kaya lang, very scarce yung resources natin. Patingin nga bro nung, eto, meron lang akong 3 resources at mga other resources, pero mainly, 2 lang yung libro na nakita ko on this topic. Kay Thomas Schreiner, Spiritual Gifts, tapos kay Paul Littres, What are Spiritual Gifts? Huwag nating kalimutan na hindi dahil naniniwala tayo na merong mga kaloob ang tumigil na, ang lahat ng kaloob ay tumigil na. Hindi porket naniniwala tayo na merong mga gifts ang hindi na nagpapatuloy, hindi sinasabi nun na wala ng kaloob ngayon. At wala na tayong gagawin ngayon. At wala nang, parang lahat nag-cease na, full cessation, no? Hindi. May mga nagpapatuloy na kaloob at yun yung titignan natin ngayong umaga. Ano yung mga nagpapatuloy na kaloob? Anong kailangan nating tunghayan dito at paano ito ginagawa sa praktikal, ordinaryong mga buhay natin, lalo na sa church. Now, una sa lahat, i-define muna natin anong ibig sabihin ng spiritual gifts. Anong ibig sabihin ng spiritual gifts? Merong 2 major words sa Bible na sa original Greek na ginamit ng mga apostles para i-describe yung spiritual gift. 2 salita. Yung pneumatika, spiritual gifts, nakafocus yun sa pneuma, spirit, spiritual gifts. At pangalawa, yung charismata, na ang ibig sabihin ay grace. Ito yung 2 Greek word na ginamit ni Apostle Paul nung sinusulat niya yung topic tungkol sa spiritual gifts. For example, yung unang Greek word, yung pneumatika, 1 Corinthians 12:1. Now, concerning spiritual gifts. Sabi niya, now, concerning pneumatika. I do not want you to be uninformed. Sa 1 Corinthians 14 verse 1, sabi niya, pursue love and earnestly desire pneumatika, especially that you may prophesy. Ang mga text natin dito ay largely sa 1 Corinthians 12, Romans 12, Ephesians 4. Yun yung major text pag pinag-usapan ang spiritual gifts. 1 Corinthians 12, Romans 12, at Ephesians chapter 4. Kaya mababasa natin dito puro Corinthians, Romans. Ang mga taga-Corinthians ay zealous sa spiritual gifts. Dito yung focus nila, 1 Corinthians 14:12. At ang isa pang word tungkol sa spiritual gifts ay manifestation of the Holy Spirit. Pero ang ibig lang sabihin, kaya ginamit ni Apostle Paul yung word na pneumatika para i-insist na ito'y galing sa Holy Spirit. Pag sinabi ng New Testament na spiritual, hindi yun opposite ng physical.
Ang ibig sabihin, pag ginamit ng New Testament yung word na spiritual, ang ibig sabihin nun ay galing sa banal na spirito. Ito yung mula sa Holy Spirit. Yun yung word na pneumatika. Nung ginamit ni Paul na ang spiritual gifts ay pneumatika, it comes from the Holy Spirit. It is a gift from the Holy Spirit. Pangalawang word yung charismata. Alam natin yung charis, yun ay grace. Ginamit naman to ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 12:4. Sabi niya, galing no? 1 Corinthians 12, pero iba-ibang word yung ginamit niya sa spiritual gifts. Ginamit niya charismata. 1 Corinthians 12:4. Now, there are varieties of charismata, but the same Spirit. Verse 31, but earnestly desire the higher charismata. Sa Romans chapter 12, yun din yung sabi niya, having charismata that differ according to the grace given to us, let us use them. So, ang focus lang, kaya ginamit naman ni Apostle Paul yung salitang charismata para sabihin na ito'y kaloob. Ito'y libre, ito'y bigay, ito'y biniyaya ng banal na Espiritu bilang soberanong Diyos. Sabi naman ni Vern Politres na yung spiritual gifts daw, ang pinanggalingan ay ang banal na Trinidad. For example, 1 Corinthians 12:4-6, sabi doon, now, there are varieties of gifts but the same Spirit. Ang ibig sabihin ng Spirit ay Holy Spirit. And there are varieties of service but the same Lord. Second person. Third person, second person, and there are varieties of activities, but it is the same God. God the Father, who empowers them in all. So dito sa text na to, andun yung Trinity sa topic ng spiritual gifts. Kaya sabi ni Politres, God the Father empowers all the services. Ang pinanggagalingan, pinakadulo, pinaka-fountain ay ang Ama. At yung services na yon ay nangyayari saan? Sa body of Christ. Kung saan nagahari si Jesus. And the Holy Spirit apportion gifts to each. Ang third person ang nagdedesisyon kung anong kaloob ang ibibigay sa bawat mananampalataya. Ang third person of God, ang Holy Spirit, ay sovereign. Siya ay soberano na namimili na itong gusto kong kaloob sa'yo. Kaloob sa'yo, kaloob sa'yo, kaloob sa'yo, kaloob sa'yo. Tapos magkakaiba. Siya ang nagdedesisyon. Because the Holy Spirit empowers them. They are called gifts, charismata. Because God gives them by grace. Hindi ito deserving. Rather than our having to earn them. Each Christian, by being united to Christ, receives the Holy Spirit as the one central gift from God. Next, ang binanggit rin ni Politres na yung threefold office ni Christ ay may kinalaman sa ating spiritual gifts. Ano yung threefold office ni Christ? Prophet, priest, at king. Ito yung tatlong offices sa Old Testament. Sa Old Testament, may tatlong office. Either hari ka, o propeta ka, o pari ka. Prophet, priest, at king. At yun ay na-fulfill kay Jesus. Siya yung ultimate king, ultimate priest, at ultimate prophet. At sabi ni Politres, yung office daw ni Christ na yon ay nagre-reflect sa mga gifts natin bilang mga believer. Ginamit niyang text ay yung Ephesians chapter 4. Naalala nyo doon sa Ephesians chapter 4 na si Jesus sa kanyang pagkamatay, pagkalibing, pagkabuhay na muli at pag-akyat sa Ama, siya ay nagbigay ng mga kaloob. So, nagbigay siya ng kaloob bilang prophet, priest, at king. Siya nagbigay ng kaloob bilang final prophet, final priest, at final king. At ito yung sabi ni Politres. Sabi niya, all the gifts mentioned in Romans 12, 1 Corinthians 12, and Ephesians 4 may be roughly classified as prophetic, kingly, or priestly. Under iyon ang office ni Christ. Sabi niya, example, yung gifts of wisdom and knowledge are prophetic. Tungkol ito sa preaching, tungkol ito sa teaching. Under sila ng prophetic office ni Christ.
Samantalang yung gifts ng administration, miraculous power, and healing are kingly. Yung gift of leadership, gift ng administration, under yun ang kingly office ni Christ. Yun ay isang leadership gift. But some gift could be easily classified more than one way. For example, healing could be seen as priestly. And it is an exercise of mercy towards the person healed. Dahil merong gift of healing nung early church. Sabi niya, ultimately, prophetic, kingly, and priestly functions may be expanded into perspective on the whole life of God's people, and we should not be disturbed by the apparent overlap. So, hindi ko na babasahin yung mga next. Now, pupunta tayo ngayon. Hindi ko na pala siya, mabilis ko lang dadaanan nito. Para magkaroon lang tayo ng idea, pero expound ko na lang to sa Wednesday, sa Bible study. Kasi ang dami pa ng material eh. Ito yung paradigm or graph na ginawa ni Politres para ipakita yung distinction ng gifts. Na ang pinakaunang merong gift ay walang iba kundi si Jesus sa kanyang pagiging Messiah. Naalala nyo, John chapter 3, ang sabi mismo ni John, si Jesus ay binigyan, He was given the Spirit without measure. Ang lahat ng offices sa Old Testament, king, priest, at prophet, naaalala nyo, sila ay kinakasihan ng banal na spirito. Kitang-kita yan. Yung mga king, kahit nga mga tumalikod na king, si Saul, siya ay pinuno ng banal na spirito para saan? Sa office niya, sa kanyang tungkulin. Ngayon, ang tugatog ng lahat ng office ay si Christ. At ang pinakaunang ginift ng Holy Spirit, merong pagsama ng banal na spirito ay walang iba kundi si Jesus. Itong pinakamataas, yung messianic, walang ibang nandito. Walang messianic gift sa kahit sino, kundi kay Christ lang. Pero pangalawa, apostolic gifts. Hindi sila si Jesus, pero sila ay mga representative ni Jesus. Kaya pag sumulat sila ng scripture, yun ay inspired. Kaya pag nagdesisyon sila sa Jerusalem Council ng Acts 15, yun ay dogma. Yun ay turo mismo ng Panginoon. Kaya ang sabi ni Politres, itong dalawang ito, si Christ, saka yung representative niya, ito ay may divine authority. Kung anong sabihin nila, truth yun. Pero merong gifts na nasa baba nito, na hindi pag sinabi ay nakapantay na ng Bible. Kaya yung dalawang gift under them, una, yung offices ng pastors, teachers, and deacons. At pang-apat, yung general gift ng lahat ng mga believers. Silang mga nandito ay under ng biblical authority. Hindi nila kapantay yung si Christ at hindi nila kapantay ang mga apostles. Sila ay under ng biblical authority. Ito ang biblical authority. Nasa ilalim ng biblical authority, sila ang biblical authority. Ang New Testament. So, mabilis lang yon. Ngayon, ano yung mga spiritual gifts? Punta tayo sa listahan. Hindi ito exhaustive. Hindi ito, kasi hindi naman nagbigay ang Bible ng exhaustive na listahan ng mga gifts. Pero ito, lumiit na kasi dami. Comparative table ng Romans 12, Corinthians 12, Corinthians 12, Ephesians 4. Pero dito makakita tayo ng mga pagkakapare-pareho. For example, dito sa dalawang to, 12:28, Ephesians 4, may mga gift ng apostleship. Pangalawa, meron lahat. Gift ng prophecy, pagiging prophet. Ephesians 4, evangelist. 12:7-10, ability to distinguish between spirits. Lahat sila merong gift ng teaching. So we would argue yung words of wisdom and knowledge, yan ay gift ng teaching din. Exhorting, miracles, healing, service,
Service at helping ay isa. Leading or administrating. Tongues, gift of tongues. At interpretation of tongues. Gift of giving, gift of faith, at gift of mercy. So, ano lang yan, comparative table lang, pero kapag hinati natin sila, so sa next na bro, kapag hinati natin sila, mahati lang sila sa dalawa. Pa-next nga bro, Joel. Yung mahati natin sila sa dalawa, sa gift of speaking, at ganon din ay gift of serving. Ang lahat ng spiritual gift, according sa 1 Peter 4:11, ay under ng dalawang kategory. Ito'y kaloob ng pagsasalita o kaloob ng paglilingkod, serbisyo. For example, yung apostleship, sa speaking yan. Prophecy, sa speaking yan. Teaching, speaking yan. Evangelism, speaking yan. Discerning the spirits, speaking yan. Speaking in tongues, interpreting tongues, of course, speaking din yan. Sa gift of service naman, yung mga gifts na kabilang doon ay leadership, administrating, help, gift of mercy, gift of faith, gift of healing, at miracles. So ito yung dalawang major category ng mga kaloob. Ngayon, titignan natin sila isa-isa. 11 yung nakalista dito. Again, this is not exhaustive. So, sa next, ito yung 11. Mabilis nating dadaanan. Number 1, gift of teaching. Ito ay common sense at self-defining. Ang kaloob na to ang nagbibigay sa isang mananampalataya ng kakayahan at kagustuhang mag-aral ng mag-aral, matuto ng matuto, magkaroon ng bagong insight sa Bible at sa katotohanan para maturo ito. So, yung gift of knowledge at gift of wisdom ay under ng gift of teaching. Sa faith, pangalawa, yung gift of faith, hindi ito yung saving faith. Hindi ito yung initial faith mo para maging Kristiyano ka. Dahil yung saving faith, meron yan lahat ng Christian. Pero dito, dinescribe siya bilang isang gift. Ito ay madedescribe natin bilang mata ng isang mananampalataya na may kakayanang lubusang magtiwala sa probidensya at sa mga pagtitiwala sa kung anong mangyayari mismo na may leading ng banal na spirito. Sabi ng Mayer commentary, it is a peculiarly strong faith in divine providence, being the gift of praying with special powers and fervency, with more or less confidence to the promise if it pleases God. Sabi ni John Hill, generally, this is understood of a faith regarding what God will do in the working of miracles. So ito ay masidhing pagtitiwala, kaya sabi nga na iba, ito daw yung sinasabi ni Jesus na faith can move mountains. May lubos na pagtitiwala talaga sa Diyos. Mangyayari to. Sinabi niya to. Pangatlo, healing sa miracles. So alam naman natin, ito'y tumigil na, pero ito'y totoong kaloob na nangyari sa early church. Na meron talagang mga believers na may gift magpagaling. Meron silang gift na gumawa ng milagro. Of course, yung healing, pagpapagaling yan ng pagkabulag, ng sakit, ng pagkalumpo. Nakita natin yan kay Jesus sa mga apostol na sa Book of Acts na may pilay, tapos si Apostol Pedro nakatayo yung pilay doon sa portico ni Solomon. At itong healing na ito ay total healing. Hindi nito kailangan ng follow-up. Hindi nito kailangan ng follow-up, check-up. Pag pinagaling yung bulag, nakita talaga, malinaw na malinaw. Yung pilay, talagang buong-buo, hindi niya na kailangan ng follow-up.
Yung miracles naman, perhaps ito yung under ng mga exorcism, pinapalayas yung mga masasamang espiritu at mga natural na mga milagro. Mga hindi mangyayari under sa normal na batas na ginawa ng Diyos sa kalikasan. Pang-apat, yung distinguishing spirits, ito ay gift ng discernment na merong matalas na pagkilatis kung ano yung tama at mali. Tama sa muntik ng tama. Tama sa mukhang tama. Ito yung gift of discernment. Sila na may mga gift ng discernment ay bihasa sa kasulatan, kaya sila equipped para makita kung ano ba yung tama sa mali. Ang iniisip ko nito sa panahon natin, yung mga nangyayari sa society, kaya nila i-discern, ganito yan. Ito, ganito ang motibo niyan, ganito mismo ang pinanggagalingan niyan, ang tinuturo niyan, yung doctrine sa likod ng movie na to, ay ganito. May mga ganong mga Christian, kaya nilang kalasin yung doktrina, katuruan ng mga hindi mo normal kaagad-agad na makikita doon. Yeah. You go there. Panglima, yung help. Gift of help. Isa ito sa mga pinaka-practical gifts. Ito'y gift of assistance, gift of service ng Romans chapter 12 verse 7. Kaya marami sa mga nagiging deacon ay ganito ang gift. Gift ng pagiging available at pagtulong sa kung ano man yung pangangailangan ng church at ng kapatiran. Pero of course, hindi yan limited sa mga deacons. Ito yung gift of service. Sabi ni Schreiner, in the history of the church, there haven't been dramatic movements where people are ardently seeking the gift of help. Still, it is one of the most useful and important gift in the church. And no church would run effectively without it. Walang nagsisik, gusto ko ng gift of help. Gusto ko ng gift service. Pero sabi niya, ito yung isa pinakakailangan sa mga iglesia. Hindi tatakbong iglesia kung walang mga handang tumulong. Palaging available. Or palaging nagbibigay ng availability para sa kung ano man yung mga pangangailangan ng iglesia. Kaya hindi man ito yung nasa spotlight, hindi man ito yung nasa limelight palagi, pero isa ito, sabi ni Schreiner, sa pinakakailangan ng mga churches. Mga taong handa palagi na magbigay ng oras at kakayanan. Number 6, gift of administration. Itong administration ay gift of leadership. Ang word na ginamit dito ay referring sa mga pilots, sa mga captains ng mga bangka o mga barko, according sa mga texts na meron tayo. Pero ito ay nagde-define sa usapin ng leadership. Ito rin ay dapat meron ng mga pastor, pero hindi ito exclusive sa mga pastor. Meron mga kapatiran na may gift of leadership. Alam nyo, yung mga magsalita lang sinusunod agad. Parang may nakikinig agad pag siya yung nagsalita. Meron agad na willing na sumunod at mag-participate. May mga ganong Kristiyano. Meron silang gift of leadership. Meron silang gift na magsama, manguna sa mga ibang tao. Kung wala ang gift of leadership, magiging directionless ang isang church. Walang direksyong patutunguhan. Pang-pito, exhortation. Ang exhortation ay isa ring gift tungkol sa pagbibigay ng encouragement, paghikayat sa mga kapwa mananampalataya, at normally ito ay tinatawag na pastoral care. Pero hindi lang mga pastor ang may pastoral care. Hindi lang pastor ang may gift ng exhortation. Maging ibang mga believers ay merong gift ng exhortation. You go there. Ito ay mayroong kinalaman sa counseling, counseling, yung gift of exhortation, kung saan kaya nilang hikayatin yung kapwa nila mananampalataya na sumunod sa kung ano yung sinasabi ng Bible, kaya nilang encourage yung ibang mananampalataya
para lumapit mismo sa Panginoong Hesukristo. At ito rin ay gift, matatawag natin ng preaching at teaching. Yung may mga gift ng preaching at teaching ay merong gift ng exhortation. Ine-exhort yung mga tao tungkol sa Panginoon. Pang-walo ay yung gift ng giving. Very interesting na nakalista to doon sa Romans 12. Kasi ito ay role ng lahat ng believers. Walang believers na sinasabi, okay lang kahit hindi ka financial support sa church. Hindi. Pero may sinabi yan na gift. Pero itong gift ng giving, especially ito na merong heart, yung isang believer, na magbigay ng kanyang wealth at magbigay ng assistance sa iba na mga nangangailangan. Ito yung palaging handang tumulong, magbigay financially sa mga nangangailangan at ganun din sa gawain. Itong mga may gift ng giving, sila rin yung binigyan ng karunungan ng Diyos na mag-manage ng kanilang pananalapi. Sila na may gift of giving ay hindi foolish pagdating sa financial management. Magaling sila sa usapin ng pagmamanage ng kanilang pananalapi at sila'y pinagpapala rin providentially ng Panginoon sa kanilang mga financial na wealth na meron sila. Kaya sila yung binigyan ng Panginoon ng gift. Meron silang karunungan sa pagmamanage, meron silang pagpapala providentially at binigyan sila ng puso para sa mga financial na mga pangangailangan. Next ay yung gift of mercy. Ang gift of mercy naman ay kaloob na makiramay, makidalamhati, tumulong sa mga nagdadalamhati at mga nasasaktan. Yun yung gift of mercy. Of course, lahat tayo ay inutusan ng Bible na weep with those who weep, pero merong mga binigyan ng Diyos na kaloob na kaya nilang personal at mas passionate na makiramay at makidalamhati. Na yung pinupuntahan nilang mga tao ay sila na palaging nasasaktan. Lahat ng believers ay kailangan nito, pero merong specially gifted dito sa gift of mercy. Na kapag may nakita silang kapatiran na down, namatayan, nag-grieve, sila yung may special gift para sa kanila. 10, evangelism. Again, lahat ng believers ay kailangan mag-evangelize, pero meron din sila na mga binigyan ng gift to do the work of the evangelist. 2 Timothy chapter 4, verse 12. Ito yung may mga gifts sa usapin ng church planting, missions, gusto palagi na may makarinig ng ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Number 11, last, wala na to, pero totoong nangyari to. Apostleship. Sila ng mga apostol. Tandaan natin, yung gift of apostleship ay technically sila yung mga nakakita kay Jesus at sinugo ni Jesus. Nakakita kay Jesus sa kanyang resurrection at sinugo ni Jesus. Yun yung dalawang criteria. Kailangan nakita mo yung resurrected Christ at kailangan sinugo ka niya. So may mga nakakita kay Jesus pero hindi apostol na resurrected. Sila Mary, sila Martha, nakita nila si Jesus pero hindi sila apostol. Kasi sila ay hindi sinugo para maging apostol. Pero, meron ding broader definition ng apostle na hindi limited dun sa 12. Si Apostle Paul ay hindi kabilang sa 12. Ang pumalit kay Judas ay hindi si Paul. Sa Acts chapter 1. Tapos, meron pang ibang mga apostles na binanggit. So, hindi ito limited sa 12. Ito ay mas marami pa. Pero sabi ni Paul, siya yung huli. 1 Corinthians chapter 15. Si James, kapatid ni Jesus, dati hindi siya naniniwala kay Jesus. Pero nabuhay na muli si Jesus, nanampalataya siya. Siya yung sumulat ng epistle ng James. Siya yung naging apostle. Siya yung may last word sa Acts 15 sa Jerusalem Council. Siya yung sumulat ng epistle ng James. Maging si Jude. Ang totoo ng Judas. Pero ginagawa nating Jude para hindi maging
confusing, maisip natin Judas kasi yung Judas ay normal name sa panahon nila. Si Jude, kapatid niya ni Jesus. Pero nagsulat siya ng isang New Testament letter. Meron pang ibang mga tinuturing na apostles sa function. Sila Silas, si Barnabas, si Andronicus, si Junia, sa Romans 16 verse 7. Now, apat na katotohanan tungkol sa spiritual gifts. For truth. Sa next bro. Ayan. Una, ang spiritual gifts ay under sa lordship ni Christ. Ang gustong sabihin ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 12, na ang mga kaloob natin ay ginagamit para ma-communicate yung katotohanan ng pagiging Panginoon ni Jesus. Ginagamit ang spiritual gifts para sa body ni Christ na maging more Christ-like. Yun ang point. May speaking gifts, may serving gifts, para sila ay mas maging holy. Sila ay mas masanctify. Ang pinaka-objective nun ay sila ay masanctify under sa lordship ni Christ. Ibig sabihin, masusunod sila kay Jesus. Mas lalago sila kay Jesus. Kaya sabi ni Schreiner, ito yung babala niya, kahit gaano ka-gifted yung isang tao, Kristiyano, kung namumuhay naman siya sa kasalanan, hindi yun yung basihan ng Diyos. A person can be so multi-gifted, pero kung siya ay namumuhay sa hindi pagsisisi, para saan yun? Ito yung sabi ni Schreiner. Tama. Sabi niya, some charismatic in the charismatic world have the reputation of wonderful gifts. But then, the word gets out that they have been living contrary to the gospel. In significant ways for years. We should question whether someone is exercising spiritual gifts in a way that is truly helpful if there is a pattern of hidden and blatant sin in his or her life. In a world where subjective experience is often used as the measure of our spiritual lives, Paul brings us back to the objective baseline of Christian experience, the Lordship of Jesus Christ. Sabi niya, hindi basihan kung gaano ka ka-gifted, kung hindi gaano ka nagpapasakop kay Jesus. Kahit gaano ka-gifted yung isang tao, kung namumuhay siya taliwa sa sinasabi ni Jesus, hindi yun ang basihan ng Diyos. Kahit gaano karaming ginagawang service. Ito yung sabi ni Schreiner, kinote niya yung Matthew 7. Sa next bro. Sabi niya, tama, yan yung Matthew 7. Sabi niya, some people claim to have had amazing experience, but they do not live under the lordship of Christ in their everyday lives. A person may claim to have staggering gifts, but if they aren't living in submission to Christ, they are failing in the most important area. Ito na yung quote ng Matthew 7. Alala niyo yung Matthew 7? Sabi ni Jesus, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father in heaven. On that day, many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy? Hindi ba kami gumamit ng spiritual gifts ng prophecy? In your name? Drive out demons in your name? Hindi ba ginamit namin yung gift namin para sa iyo, Panginoon? And do many miracles? Gift ulit. In your name? Sabi ni Jesus, then, I will announce to them, I never knew you. Depart from me, who you workers of iniquity. Sabi nyo, etong mga itatakwil ni Jesus sa Judgment Day ay mga gifted. Gifted. Kaya alalahanin natin na yung usapin ng spiritual gifts ay under ng Lordship ni Christ. Ginagawa natin yon para kay Jesus, para sa paglago ng mga kapatiran at ng church kay Jesus,
at hindi bilang panaklob sa kasalanan. Napakaraming preachers na nakita na natin na nagkaroon ng skandal. Mga pastor na nagkaroon ng babae. Si Steven Lawson. Ilang taon na siya, senior na siya, ng babae pa. Even sa charismatic at Pentecostal, si Jimmy Swaggart, na nahuli na gumagamit ng prostitute. Tapos sabi niya pa, sabi sa akin ng Panginoon, mag-preach pa rin ako. Sabi niya, tutuloy niya pa rin yung pagpapastor niya kahit na disqualified na siya sa ministry. Tapos ikiniklaim niya pa, sabi daw ng Holy Spirit yon. Hindi panaklob sa buhay ng kasalanan ang pagiging gifted. Another din na ibig sabihin ng Lordship ni Christ ay ginagamit natin yung mga gift natin para sa kapatiran at para sa iglesia. Yun yung under ng Lordship ni Christ. Sabi pa nga ni Schreiner, dalawa yung ibig sabihin kapag ayaw mo gamitin yung gift mo. Either totoong humility ka, kasi ayaw mong malagay talaga sa spotlight, ayaw mong makita, or arrogant ka. Kasi ayaw mong gamitin yung pinagkaloob sa'yo para sa purpose nito. Pangalawang truth ay yung mga misconceptions pala. Ito yung mga misconceptions sa usapin ng gifts. Ang unang misconception ay pagiging discontented sa ating gifts. Sabi ng Romans chapter 12 verse 3, ikaw at ako ay hindi pwedeng magkaroon ng lahat ng kaloob. At hindi tayo tinawag sa mga kaloob na hindi tayo tinawag. Marami ang hindi kontento sa mga gifts na meron sila dahil tumitingin sila sa iba. At sinasabi nila, yung gift nila yung gusto ko. Yung kakayanan nila yung gusto ko. Kaya sabi niya, how many live in unhappiness because they aren't content in what God has given them. Meron naman na dahil alam nila yung gift nila, feeling nila sila ay inferior or feeling nila sila ay superior sa iba. Ito yung isang effect noon. Pero tandaan natin na ginawa ng Panginoon at ng Banal na Espiritu ay unity and diversity. Binigyan tayo ng iba't ibang kaloob para maging kagamit-gamit tayo sa iba't ibang mga paraan. Sinabi ng Corinthians 12 na bawat miyembro ng katawan ay importante. Walang miyembro ng katawan na hindi importante. So, hindi importante yung mata ko, may kamay naman ako eh. Hindi importante yung paa ko, may tuhod naman ako eh. Hindi importante yung bibig ko, may utak naman ako eh. Hindi. Bawat parte ay importante at mahalaga at merong contribution na that truly matters. Kaya kung ang isang mananampalataya ay feeling niya siya ay inferior, sabi nga nung paa, hindi ako mata. Therefore, hindi ako importante. Hindi. Importante siya kasi paa siya. Importante siya kasi hindi siya mata. Kasi may ibang mata. Siya ay paa. Kaya kapag ang isang mananampalataya nakakaramdam ng insignificance, their feelings are mistaken. Mali ang nararamdaman nila. Mali ang nafe-feel nila. Dahil sila ay kailangan sa katawan ng Panginoong Hesus. Walang gift ang comprehensive. Walang isang gift ang sakop niya na yung lahat. Kaya't wala ring isang gift ang masasabi natin na dapat magbigay sa atin ng superiority complex. Ito rin yung sinabi ng Corinthians 12 at Romans 12 kung saan hindi pwedeng sabihin ng mata na kaya ko na to, hindi ko na kailangan ng ibang parte ng katawan. Na kapag hindi nagfa-function yung ibang mga bahagi, sasabihin mo, okay lang, kaya namin to. Hindi ganon. That's superiority complex. Na kayang sabihin, kahit wala kayo, kaya ko to. No. Hindi ganon. Ang dapat na mangyari, ang dapat sabihin,
ay kailangan natin yung bawat parte ng katawan para mag-function fully ang body ng Panginoong Hesukristo. No one gifted member must think that when others are absent, the body can still flourish because of them. Now, sa usapin ng sovereignty of God, isa ito sa problema natin, either we are self-congratulatory or we have self-pity. Kapag sa gift natin, in relation sa kanina, either mataas yung tingin natin sa sarili natin o mababa yung tingin natin dahil sa mga giftedness natin. Pero ang solusyon dito ay maalala natin na ang Diyos ay soberano at siyang nagdedesisyon kung anong kaloob mo at kung anong hindi mo kaloob. Therefore, siya ang may pinaka-nakakaalam. Kung hindi kanya binigyan ng gift ng preaching, okay lang yun. Yun ay desisyon ng banal na spirito. Yun ay binigay sa'yo dahil meron kang ibang kaloob na wala si preacher. Meron kang kaloob na wala si pastor. Meron kang ibang kaloob na kailangan ng katawan para makapag-function at maisulong yung ebanghelyo at lumago sa maturidad dahil kailangan ng gift of mercy, kailangan ng gift of exhortation, kailangan ng gift of help, kailangan ng ibang mga gift. At hindi lang ang gift ay gift of preaching. Now, anong purpose? Anong purpose ng spiritual gifts? Ang purpose ng spiritual gifts ay para i-build up yung church, para magkaroon ng unity ang church, at para i-edify. Ibig sabihin, ma-instruct toward sanctification ang church. Yan yung pinaka-main purpose ng pag-exercise ng mga gifts. Sabi sa Ephesians 4:11-16, si Jesus ay umakyat sa langit at nagbigay ng mga kaloob. At ang una niyang binigay ay mga officers, apostles, prophets, preachers and teachers, evangelists, para sila ay equip naman yung mga members. Para yung mga members ay kikilos para saan? Sa maturity ng church. Behaviorally and doctrinally. Ganon din yung 1 Corinthians 12. Binigyan ng Diyos ng gifts para magkaisa, hindi ma-divide. Ang dahilan kung ba't iba-iba yung binigay na gift ay para magkaisa yung church. Hindi para ma-divide yung church. Kapag ginamit ng individual yung gifts nila, dito nila ipinapakita yung tunay nilang pagmamahal sa iglesia at sa kapatiran. Hindi natin pwedeng sabihin na mahal ko yung church, mahal ko yung church, mahal ko yung church, mahal ko yung kapatiran, tapos hindi mo pinapagamit yung kaloob mo. Hindi, paano naging pagmamahal yon? Ang pagmamahal ay may ginagawa. Hindi ito sentimentality in and of itself. Na yung feeling lang na, ang feeling ko close kami ni Jero eh. Talaga. Tapos walang ginagawa para gamitin yung kaloob niya para sa kapatid niya. Hindi ganon. Kaya ang exercise ng gifts ay cruciform, hugis krus. Binigay ni Jesus yung sarili niya para sa iglesia, binibigay natin yung sarili natin para sa paglilingkod mismo. Para sa benefit ng ibang mga mananampalataya. So, application, last part. May dalawa lang tayong consideration. Consider na yung gift mo ay pwedeng yun yung natural sa'yo. Ibig sabihin, dati pa ganun ka na talaga. Dati pa talaga ay matulungin ka na, available ka na, o kaya dati pa ay marunong ka na talaga magsalita. So nung naging Christian ka, ginamit ng Panginoon yung natural gift mo para yun yung magamit mo sa pag-function sa body. Pwede. Pero alalahanin mo rin na pwedeng yung gift mo ay yung opposite sa'yo. Kabaliktaran mo mismo. Na hindi talaga yon yung natural na kinalakhan mo na ikaw talaga yon. Pwedeng kabaliktaran. Nilagay ko si Moises dyan kasi gusto kong gawing example. Si Moises sa tinawag ng Diyos para manguna sa Israel. Pero alam niyo ba, mahiyain to? Ayaw niya. Sabi ng Panginoon sa burning bush, sabi niya,
tatawagin kita, naghihirap yung mga tao ko, pangunahan mo sila. Anong sabi ni Moises? Lord, di ako magaling magsalita. Lord, ayaw niya. Pero pinilit siya ng Panginoon, of course. Bibigyan kita ng tagapagsalita, si Aaron. Gawin mo yung sinasabi ko. Pwedeng hindi talaga yun yung tayo. Maraming mga kapatid na may gift of exhortation, pero alam niyo ba, introvert? May mga kilala ko, hindi ko na pangangalanan. Hindi niyo sila makikilala prior nung dumating na kayo dito. Hindi na kayo pag-usap sa kahit kanino, napakamahiyain, pero ngayon sila yung pinaka may gift ng, anong tawag doon sa mga bisita? Usher. Parang ganon. Kabaliktaran na kabaliktaran. Pero bakit? Doon sila tinawag ng Panginoon eh. Magte-testify yung family ko na hindi ako sociable na tao. Hindi ko pinangarap na maging preacher. Hindi ako lumalabas ng bahay, nasa bahay lang ako. Wala akong masyadong kaibigan sa labas. Sila Makay, meron yan. Ako wala akong masyadong kaibigan sa labas. Nung high school ako, nakatakay palagi yung panyo sa mukha ko. Ayoko makita. Sino? Nung grade 5 ako, may award ako, most behave. Ayoko magsalita. Pero, inimagine ko, bakit tinawag ako ng Panginoon dito eh? Hindi yun nakabase sa personalidad mo. Hindi yun nakabase kung, hindi ganito talaga ako eh. Hindi, ang tanong, saan ka tinawag? So, pwedeng opposite na opposite. Pwedeng naturally ikaw, pero pwede ring opposite na ikaw. Ayokong mag-recite kasi ayokong tignan ako ng tao. Tapos tinawag ako para tignan ng tao. Baliktad. Gusto ko i-consider natin yung dalawang yan. Now, ang tanong ay, paano ko ma-identify yung gifts ko? Paano ko ma-identify yung gifts ko? Meron tayong option na 5. Una, by seeking the perspective of other Christians. Pwede mong tanungin yung ibang mga Kristiyano. Napakaganda nung sinabi ni Sinclair Ferguson. Sabi niya, ang best judge ng giftedness natin ay hindi tayo. Ang pinaka tama yung paghatol sa kung ano yung gift natin ay hindi tayo. Hindi ko pwedeng sabihin, hindi, ito talaga ang gift ko. Alam niyo kung sino makapagsabi niyan? Yung ibang tao. Ibang mga believers. Yung mga nakakakita, nakaka-observe, sila yung better judge ng ating gift. Kaya sabi rin ng mga reference, kaya daw kailangan natin immerse yung sarili natin sa church at sa mga gawain. Kasi doon makikita. Pangalawa, by praying for God's help to recognize your gift. Kailangan mong hilingin mismo sa Panginoon. At yung paghiling mo mismo sa Panginoon, ay thank you bro, gift of help. Yung paghingi mismo sa Panginoon ng ipakita sa atin, Panginoon, gawin mo naman ako na sensitive, aware sa kung ano yung magiging kaloob, ano yung kaloob mo sa akin. Pangatlo, by actually trying, na i-attempt mo yung ibang mga roles ng services. Hindi mo to makikita hanggat hindi mo sinusubukang gawin yung mga iba't ibang paglilingkod. Pang-apat, i-assess mo, katulad nung nilista natin kanina, pwede mong i-assess. Isa-isahin mo yon kung ano yung nag-a-appeal sa'yo the most. Dito, may part yung desire. Alam nyo sa 1 Timothy chapter 3, hindi ka pwede magpastor nung hindi mo gusto. Hindi pwede. Yung ayaw na ayaw ko talaga eh. Hindi, kailangan may desire ka. Alam nyo, applicable yun sa lahat ng gifts. Hindi mo pwedeng sabihin gift mo yon tapos ayaw na ayaw mo talaga. Kaya, ang isang way, sa number 4, i-assess mo, alin dito sa gift, yung willing akong gawin. So, kailangan meron. Hindi pwedeng wala. Kasalanan na yon. Pag sinabi mo, ayoko lahat. Wala. Ayoko lahat. Kasalanan yon. Hindi ka na namimili. Okay? Kaya ang sinasabi dito ay ano yung tingin kong komportable ako,
gusto ko na uri ng paglilingkod. Kaya pag sinabi nating voluntary ang service sa church, pag sinabi natin na voluntary at willing dapat ang service sa church, hindi ibig sabihin no na may gagawin ako o wala akong gagawin. Hindi yun yung sense ng voluntariness. Ang voluntariness ay sa lahat ng ito, alin dito. Doon yung voluntary. Doon yung willingness. Sa lahat ng ito, alin yung pipiliin ko. Hindi ito whether susundin ko si Jesus, hindi ko susundin si Jesus. Hindi yan ang usapin ng willingness. Ang willingness na to, ano yung mga pwede at alin yung pipiliin ko. So, ayun yung, at panglima, isa to sa very wise na natutunan ko talaga na perhaps gifted tayo kung saan may napapansin tayong kulang sa church. Kapag nasa church ka, iniisip mo ba't walang gumagawa nito? Bakit may problema dito? Bakit hindi nila maayos to? Alam nyo, pwedeng ikaw yung tinawag para dun sa gawain na yon. Pag may nakita kang problema sa church, perhaps ikaw yung binigay ng Diyos na solution. Kasi ikaw yung naka-notice, nakakita. Nakita mo yung butas, ikaw ang mag-aayos. Ikaw yung tinawag para doon. So, hindi, napakaganda nun. Kasi tinuturuan tayo doon ng Panginoon na hindi tumingin ng problema, tapos iba yung gusto nating magsolusyon. Pastor, ito yung mga problema, oh. Tara, gawin natin. Oops. Hindi. Hindi. Kaya siguro na-notice mo yon, kaya siguro nakita mo yon, kasi ikaw yung tinawag ng Panginoon. Para doon. Ay, hindi pala problema yan. Kasalanan yon. Parang walang problema yung church na to, no? Perfect. Sabi ni Wayne Grudem, regarding pa rin sa assessment, sabi ni Wayne Grudem, sabi niya, they can begin by asking what the needs and opportunities for ministry are in their church. Specifically, they can ask what gifts are most needed for building up the church at that point. In addition, each individual believer who does not know what his or her gifts should do, self-examination. What interests and desires and abilities does he or she have? So may kinalaman dito kung ano yung nag-a-appeal sa'yo. Can others give advice and encouragement pointing in the direction of specific gifts? Moreover, has there been a blessing in the past? So ito, ibig niya sabihin, meron kang ginawa na alam mong pinagpapala at may fruit. Dahil ikaw yung gumawa nun. Has there been blessing in the past in ministering in a particular kind of service? In all of this, the person seeking to discover his or her gift should pray and ask God for wisdom, confident that it will be given according to His promise. So regarding sa evaluation ng gifts. And lastly, ang sinabi ng 1 Corinthians 13, ang lahat ng kaloob ay walang kwenta kung walang pagmamahal. Ang lahat ng kaloob, sabi niya, ay walang kwenta. Gano'n ka gifted kung wala kang pagmamahal. Therefore, ang mga Kristiyano ay dapat gamitin yung mga kaloob nila dahil mahal nila yung Diyos. At dahil mahal nila yung kapwa nila Kristiyano. Kaya namin ito gagamitin, hindi para magpataasan, hindi ito gagamitin para magpayabangan, hindi ito gagamitin para magpasikatan, hindi ito gagamitin for self-serving motives, kung hindi para sa kabutihan at maturity ng church. Kaya ka magpipreach dahil mahal mo yung church. Kaya ka tutulong dahil mahal mo yung church. Kaya ka mag-mercy sa mga nasasaktan dahil mahal mo yung mga kapatid. Kaya ka available palagi dahil gusto mo na makatulong sa mga kapatid. Ang pinaka-root palagi ay walang iba kung hindi yung pag-ibig. 1 Corinthians 13.
So dito tayo nagtatapos. Any question? Any comment or question? Yung study sa Wednesday, same lang. Kasi may expound ko lang siguro yung graph ni ni Politres regarding dun sa graph na ginawa niya sa threefold office ni Christ. Pero same lang para more opportunities ng discussion. Pero any question? Si Josh. After ni Josh, si Joel. Paano pag wala talagang merong gift na gano'n? Paano talaga pag walang gift na? Kunyari, gift of exhortation. Kunyari, walang gano'n. So, the ministers or the office bearers can also train for that specific gift. Thank you don Josh. So, paano kapag may gift, merong gift na nasa scripture, tapos wala talaga dun sa isang local church? Yung binanggit mo kanina na magte-train, yun yung nakalagay sa Ephesians chapter 4. Pero ang ibig lang sabihin nun ay magpipreach, magti-teach, tuturuan yung mga members na gamitin yung mga kaloob nila. So, hindi yun specifically na iti-train kita para magkaroon ka ng gift of help. Hindi ganun yung itsura nun. Ang itsura nun ay through the word of God. Teaching, exhorting na gamitin nila yung mga kaloob. So perhaps ang normal talaga doon ay meron na gift pero hindi pa willing ipagamit. Kaya ang sabi ng Ephesians 4, binigay yung mga preachers, teachers para i-exhort, sabihin na magpagamit kayo sa Panginoon, gamitin nyo ito in service, magbigay ng mga motives, godly motives, kung ano yung makapagbigay ng puri sa Panginoon at kasalanan, pag-expose ng kasalanan sa hindi pagpapagamit. So, normally, ganon. At kung wala talaga, perhaps, hindi pa nila kailangan. For example, sa small numbers, perhaps hindi pa masyadong needed. So, pwedeng meron, pero ayaw pang gamitin, pero pwedeng wala kasi hindi pa direly needed sa providence ng Panginoon. Wala na. Ikaw, Joel. Mas nawawala po ba yung spiritual gifts? Tapos kung hindi po nawawala, dahil ba siya, the gifts of God are irrevocable? Ang hirap nun. Pero nasa book niyan ni Schreiner. Isa yun sa mga tanong niya. Ang tanong niya, are spiritual gifts permanent? So, ang answer niya doon ay walang direct na sinabi sa scripture. Walang direct na sinabi sa scripture kung permanent ba yun sa isang tao. Kasi ang alam natin, merong gifts na nag-cease na. Sabihin, wala na sila ngayon dahil hindi sila permanent na binigay. Pero, kung yung gift ay permanent sa isang tao, walang direct answer yung scripture. Meron na mga mananampalataya na buong buhay nila talagang nagamit, pero meron na mga tumitigil dahil sa mga physical limitations. Pero hindi ibig sabihin na nawala na yung gift. Kunyari, may mga pastor na hindi na kaya mag-preach. Matanda na. May sakit na. Hindi na nila kaya talaga physically. Nawala ba yung gift nila o nahinder lang sila? So, kaya hindi ko mas directly ma-answer yung permanency ng gift ng mga tao. So, other question po. Going once, twice. Sige po, manalangin tayo. Ama namin, maraming salamat sa pagkakataon na makapag-aral tungkol sa mga kaloob. Nihiling po namin, aming Ama, na gamitin mo ito for our church, na ang bawat isang mananampalataya
ay mag-ambag ng kanilang mga sariling kaloob para sa pagsulong ng Ebanghelo at ang pagmaturidad ng Antipolo Reformed Baptist Church. Tulungan niyo po kami maging mamaya sa mga natitirang gawain sa pangalan ni Jesus. Amen.